Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ay, naku, gabi na naman tayo. Ulan ng ulan dito. Pero hindi ko kami nasentro, Cagayan ho. Sa Bela ho kami. No, mga friend. Kaya salamat ho sa dumadagdag na subscriber, no. Napanood niyo yung Sona? Napanood niyo siguro lahat ang naging Sona ni PBBM, no? Alam niyo, sa haba ho nung Sona lalo ho yung umpisa. Mahirap po intindihin yun. Lalo na kung ikaw kahit isang tuka lang. Yung mga sinasabi niya tungkol sa mga istruktura, kung ano-anong mga project, kung ano-anong. Mahirap pong intindihin yun ng isa hong mga sinasabi natin nasa mababang laylayan, no? Ako nga parang hindi ko kung ano, mga milyon, marami ho sinabi. Hindi ko talaga sa totoo lang. Hindi ko, ewan ko kung ano yung sinasabi ka ako Oo, di ba? Ang naintindihan ko na lang doon sa parte ng West Philippine Sea. Na, yun nga, atin ito, ganon. Matagal naman na yung tungkol sa West Philippine Sea na atin yun, di ba? Umpisa pa lang, yun na sinasabi niya, hindi siya magbibigay maski nakapiraso sa pag-aari ng Pilipinas. Di ba? Hindi ko magbigay. Basta kami hari dito. Kaya didikit-dikit dito, water canonin namin kayo. Mga ganun yun di ba? Hanggang sa naputulan ng daliri yung isang sundalo dun, di ba? Na Navy, di ba? Ano yun? Amin to, di sige, basta huwag kayong kami boss dito. Sa inyo to, sige, sa inyo? Paano naging sa inyo? Hindi na nga kinilala na UNCLOS yung check yung UNCLOS Di ba? Tsaka yun nga, si Digong, hindi rin kinilala yung UNCLOS. This is just as a piece of paper. Pwede itinapon pa nga ni Digong yata sa basurahan di ba? Kaya yun yan. Atin to. Pero paano yung mga artificial island na tumayo na ron, paano mo aalisin yun? Di ba? Mga ganun mga friend Tsaka yung isa, yun total ban ng Pogo. Yun. Palakpakan dito. Dalawang standing ovation yata. Yung sa West Philippine Sea, nang nagsalita si BBBM doon, at saka doon sa total ban ng Pogo. Palakpakan na naman doon. Maganda. Ang problema, paano gagawin mo? Paano, di ba? Buti kung kagaya lang ng yan. Bukis ng weteng na madaling raidin. Ito, iba billion yung halaga ng mga istruktura ng Pogo. Mga building na pinagpatatayo, no? Paano gagawin? Palalayasin, pahihinto, ipapadlock niyo yung lahat ng building ng Pogo. Na mahigit 200, marami. Hindi basta establishmento. May mga underground, may mga secret passage, mga kung ano-ano, dami. Paano gagawin kaya ng gobyerno ni Marcos na pagbaban niyang Pogo na yan, no? At yung mga lisensyado diyan na siyempre wala nang, sinabi na ni Bongbong na wala nang wala nang silbi yung mga nakalisensya diyan. Di ba? Palalayasin na yung diyan. Ang tanong diyan tatanong lang tayo mga friend paano yung yan? Sino may-ari niyan? Ng mga building na yan? Sinong diyan? Gaya sa Cavite, kanino binenta ng Rimulya yan? Sino nga yung nagpapatakbo ng Pogo doon? Sinong may-ari, whatsoever? Ganon din sa Banban, o puro mga sindikato, o sinasabi na nga sindikato. Mga boss, yan yan. Parang yung ginawa ni BBBM na yung Pogo naging ginawa pugot na ang Pogo. Pugot na, parang ganun mangyayari diyan. Ang problema nga diyan, malaki yung sindikato yan. Kaya sinabi ni si Erwin Gatchalian,
Hindi ba sa sindikato yan? Yan o ang ano dyan. Tsaka, sabi ko na nga, di ba? Kumbaga sa sunog, masyado na humalaki yan. Oo, dahil nga lumaki ng lumaki nung panahon ni Digong yan. Kailangan natin ng pira. Kaya ako, malinis ang pugo. Marami pong lilinisin. Pero yun nga, parang sa salita ni Tasona kanina, na His Excellency, parang talagang laban na siya dito sa Duterte. Kaya inexplica niya yung tungkol sa war on drugs na marami namang wala naman namamatay, walang ilan lang yung casualty, di ba? Samantalang kay Digong noon, araw-araw patay, di ba? Parang ganon, no, mga friend, yung kanyang administrasyon parang mas maganda sa administrasyon ni Digong. Yun ang ibig sabihin ni Bongbong kanina sa kanyang zona, no? Yun. Ang isa lang na inaantay natin dun, yun tungkol sa ICC. Wala ko siyang nabanggit tungkol sa war on drugs nung nakaraang ng mga nangamatay, kung anong plano, whatsoever. Sa akin yun, no? Palagay ko, sa akin lang mga pre, talagang hindi niya ginalaw yung usapin sa ICC. Hindi niya ginalaw. Kasi tinumbok niya na yung tungkol sa war on drugs itong administrasyon niya na para sinasabi niya na mas maganda yung nangyayari sa administrasyon ko kaysa doon sa nakaraang administrasyon ni Digong nyo. Di ba? Ganun yun. Pero hindi niya tinutumbok si pwedeng mga pre, ito lang sa akin alangan namang sabihin ni Bongbong na magbabalik na kami sa ICC. Di siyempre utik yan, tago-ampong na tayo. Ibig sabihin talaga ipahuhuli mo na ako. Makiki-operate ka na. Ganon. Palagi ko ganon sana ganon. Mga friend, na hindi niya talaga tinumbok na makiki-operate siya. Kaya yun ang aantayin lang natin pagdating nga nung arrest warrant ng ICC kung ano mangyayari kay Digong. Pero sa pananalita ni Bongbong, doon ang tumbok Parang doon ang tumbok, di ba? Kasi nga binira niya na yung war on drugs na parang pagmamalaki niya, war on drugs niya ngayon. Sa war on drugs yung mas epektibo yung sa kanya, mga ganun, Tsaka yung sa West Philippine Sea, ibang kanyang stand. Kesa sa stand ito si Digongnyong, ganun ho yan. Kaya maganda. May hintayin pa rin tayo, nakabitin. Hindi niya tinumbok na wala siyang binanggit tungkol sa ICC, di ba? Na kung paano gagawin. Yun lang. Pero magulo doon sa Los Angeles ba yun? California? Yung grupo ng mga baliw, nung mga Duterte, talagang pinanood ko kanina, talaga namang makapanindig balahibo, sila Harry Roque, mga pagsasabi nila doon, si Marlico, at nilabas ho yung video ni Bongbong daw na sumisinghot ng pulburon. Mukhang maraming usap yan. Hindi pa siguradong hindi ho hawig lang ng konti kay Bongbong pero magang-maga yung Bongbong na sinasabi, parang may manas yung itsura ng Bongbong. Nakita niyo naman siguro, di ba? Parang may manas. Hindi ako Anyway, 2012 pa ho yun kung sinasabing nitong sila Maharliko na pero si Harry Roque, grabe si Harry Roque, putik yan. Talagang himod tumbong si Harry Roque kay Sara. Tsaka basta sa Duterte, himog tumbong si Roque, talagang wala. Parang siya ang nakasyabu no? Kung ano. Kailangan na ma-impeach kung anong klaseng mga, ewan ko, no? Andun sa Los Angeles, marami din marami din doon ng konti, meron siguro 100 yung tao ron na nagprograma sila. Kanina napanood ko yun. Resign Bongbong, mga ganun Ay naku, Roque, pumunta ka lang sa Senado, pinatawag ka na doon ka magngangak-ngak, no? Hindi ko, ako
medyo awig kay Bongbong yung sinasabing pulburon video, kaso hinahanap dyan. Ano solo flight? Ibig sabihin, ewan ko bakit wala yung Marcel Soriano? Diba? Yun lang yun. Talagang grabe itong si La Duterte, no? Talagang mga kampon niya, talagang gustong-gusto na nila talagang bumalik sa kapangyarihan. Dahil talaga, sino ba naman ang talaga namang wala talaga silang magagawa kung hindi ganun Oo Dahil talagang paamoy ng paamoy yung baho nila labas na labas Pero yun nga, ICC is the name of the game, Basta naki-cooperate si Bongbong sa ICC, tapos na ho yan. Finish contract na silang lahat dyan. Oo. Wala naman siya magagawa kung di makiki-cooperate Kasi nga, unang-una, binangga na siya talaga. Dati, talagang, pa siya hindi niya talaga gagalawin Dapat galawin niya na lahat yan. Oo. Pati yung mga, kung paano inubos yung pera, total, tinapon na siya talaga Di ba? Sabi nga ni Sara, maski na anong posisyon daw sa kabinete ni Marcos, ayaw niya na. Di tabla-tabla na, di ba? Tablahan na talaga yan. Birahin mo na. Diba? Kung ano man yung alas na sasabihin niya, na kung ano man ang pagsasabi niyan, hindi na paniniwala ng tao. Kasi parang sour graping na lang yan di ba? Yung tawag dito. Kaya niya sinasabi yan para masira yung kanyang ka-unity, yung love team nila nung kampanya, di ba? Ganun lang yun. Kung hindi na pagbigyan, yun ang lalabas ho dyan Kung hindi kayo na ganun, di ba? Kung ano na pagsasabi ninyo, dapat talaga yan, pahuli na yan di ba? At paulit-ulit sinusumbat ho yung pagkakalibing ni Marcos sa libingan ng mga bayani. No? Putik yan. Paulit-ulit ako. Kung hindi kay Amy Marcos, hindi mananalo si Digong. Kaya nga tinulungan siya ng Marcos dahil yun ang sagot niya na ipalilibing niya si Marcos sa libingan ng mga bayani kung siya mananalo. Ba yan? Mananalo ka ba kung hindi ka tinulungan ni Amy Marcos, Aber? Ilan lang naman ang lamang mo sa nung tumakbo ka. Hindi ka naman landslide. Ito problema dito sa Duterte, di ba? Yung nagawa nila, kinikwenta nila, yung nagawa para sa kanila, wala. Di ba? Ng mga Marcos. Hindi ako Marcos. Leni Robredo ako. Pero yun talaga yun At aminado naman si Digong na tinulungan siya ni Amy Marcos. Sinabi pa nga niya, 30 million binigay sa kanya 30 million plus yung mga loyalistang Ilocano, di ba? Nagbumoto sa kanya dahil nga para malibig na itong kanilang si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ilang presidente na nagdaan, hindi na ipalibing yan di ba? Pero kay dito kay talagang yung ba naman yung ba naman sumbat mo pa kung hindi nga kay Amy Marcos, di ka rin mananalo sa totoo lang, layo-layo mo sa survey. Nung presidential race di ba? Magkulab na nga tayo. Duterte, dapat talaga to tapusin na ni Bongbong to, sa totoo lang. Hanggang nandiyan yan, hindi siya patatahimikin yan. Balahurain talaga yung yan, sila maharliko doon sa Amerika, kumpleto na naman sila roon sa grupo, di ba? Hindi hinto yung mga yan. Tsaka yun nga, walang permanent friend sa politics, sabi nga ni Sara Duterte. Tapusin mo na yan. Ikaw naman, para kang hindi Marcos niyan. Pag ganyan ka ng ganyan tatay mo lang yan, tapos na yan. Pinanood ko kanina sa daming tao sa State of the Nation, mga congressman, senador, naiisip ko tuloy, kung naging maganda lang sana talaga ang patakbo ng Marcos Sr. sa kanyang martial law, laking tipid, putik yan, laking tipid.
Sa totoo lang, walang eleksyon, walang kongreso, walang senado. Sweldong-sweldo lang niyang mga yan. Ni Kimo, ni ito si Lito Lapad, at yung mga nakatunga nga lang dyan, nasa alip na, oh, Diyos ko, nanggugulo lang sa senado. Ang daming puro grandstanding. Nung panahon ni Apo, walang ganyan. Sarado senado, sarado kongreso. Oh, siya lang. Pag may gusto siyang gawing batas, plebiscito. Simple, yes or no. Oh, siyempre mananalo, yes. Oh, di batas, pak. Oh, tapos na. Isang araw lang eh. Eh dito putik yan. Ang daming deliberation, consumption, labas. Totoo. Napakaganda ho kung nagamit lang ho ng Marcos Sr. yung martial law sa maganda. Totoo na. Ang dami hong ginawa, oh, totoo. Tsaka nung panahon niya, wala ho yung mga yung mga pagpapagawa ng mga kung ano-ano, talaga kailangan, hindi pwede yung substandard. Oh, kasi si Marcos ang kausap mo, senior eh. Baka firing squad ka. Oh, tignan mo, si Limsing. Oh, firing squad, putik yan. Maganda nung panahon. Tsaka nung panahon ni Marcos Sr., talagang magandang para sa akin Kasi ang mga nagrereklamo lang naman talaga yung mga oposisyon, di ba? Oh. Noon panahon niya talagang disiplinado eh. Hindi ka pwede magsalita ng kailangan siguruhin mo na kilala mo talaga yung kasi pagka nagsalita ka na against sa bisikleta kailangan bisikleta sila sa Camp Crame, di ba? Sa totoo lang, kung nagamit lang talaga sa magandang yung martial na yun. 20 years ang laki na natipid ng gobyerno. Walang eleksyon. Kano? Kaya Comelec na yan, o yung Maro na yan, bilyon-bilyon na naman inuubos dyan. Eleksyon lang yan, Ewan. Yung panahon ni Marcos, korupsyon? Siya lang ang korap eh. Diba? Tsaka yun, meron sa mga cronies. Ngayon, yung mga senador, korap sila, tapos may cronies pang korap, anak ng pating, Tsaka walang vice president. Si Marcos, siya lang mag-isa. Kaya nga nung natapos ang martial law, sabi ko, sarili ko, patay. Lalong magkakanda, ngur-ngur-ngur itong Pilipinas na to. Kasi nga, babalik na naman itong mga gutom na pinatapon niya sa mga posisyon na walang mga nandoon sa ibang bansa. Na yung nakabalik. Dahil nga, nagkaroon na naman ng eleksyon, nagkaroon na naman ng kongreso, nagkaroon na naman senado, patay, ubos. Diba? Magkulab na po tayo mga boss. Shout out, Jeff Ramos na. Magandang gabi po tayo. Magandang gabi. Angelito Vincent, shout out. Good evening, Karok, sabi niya. Rex Cruz, welcome to the club. Good evening din. Jan, welcome to the club. Noon may naligaw dito sa lugar namin na panatiko ni Pacquiao. Nung binara ko yung diskusyon niya na bakit sumasamba sila sa wanted sa Amerika, sinabihan ako ng isusumpa din daw ako ng Diyos dahil masama daw sinabi ko tungkol kay Pacquiao. Biglang umalis, na galit sa akin. Totoo lang, gusto kong makadebate si Pacquiao. Oo, hindi ako mahilig makipag-debate Lalo mga trolls ka na nga, ba't papatulan mo? Ang mapapala mo dyan, permis na utak niya. Dating baliw ng mga yan. Pero si Pacquiao, papatulan ko yung pagkabaliw niya. Totoo lang, tatanong nga sa kanya kung
Ano tinitira niyan eh? Hype na yan eh. Sam AJ, shout out. Karox, nakakilabot ang pinagsasabi ng mga halimaw na si Kibuloy. Ito, buwang eh. Taki mo naghari yung hype na yan sa ilang taon na kay Digong. Kay Digong ko lang nakilala yan eh, na may Pacquiao eh. O, totoo. Diba? Al Olalia, shout out. Masyado na silang nabulag sa pagsamba sa mga mambubudol. Pare-pareho lang ang mga KGC, DDS at loyalist. Mga madaling utuin kahit mali, kakamping lang ang may paninindigan sa tama. Good day, Xerox at sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Al Olalia. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Xerox. Wow na wow. Mga pinagsasabi itong vlog na ito na sinabi nitong prediction sa mga kumakalaban daw kay Pacquiao. Hoy, baliw ka. Sinong maniniwala sa inyo? Siguro taga-mental. Kasi sira ulo pinagsasabi nito. Totoo yan, Elizabeth. Mga baliw nga eh. Lalo kung mapanood mo yung sa Los Angeles ngayon, yung nandoon, yung mga Duterte. Kala ko dito lang may zombie. May zombie rin pala sa ibang bansa. Itong si Duterte. Ganon din ang sigaw. Kanina pinanood ko. Grabe. Marami rin palang may sapat dun, no? Hoy, wag mong gamitin ang pangalan ng Panginoon natin at yung sinasamba ninyong demonyo. Yang mga member ninyo, mga member ng Buwang Society, so located sa Demon's House nyo. Eugene Emmanuel Asuncion, welcome to the club. Naaalala nyo yung nangyari kay Brother Eli Soriano na tinaningan na siya ng 6 months at mamamatay na siya, pero lumipas ang ilang taon na buhay pa rin si Brother Eli noon. Sumagot siya David Allen Mendoza. Yan nga po eh. Yung mga tinataningan niya ay yung mga kumakalaban kay Kibs. Totoo. Kibuli, si Raul yan. Tagal na. Paulit-ulit mga friend. Hindi ho masamang maniwala. Pero, wag naman ho yung pag nakita nyo na may hawak na Biblia eh. Pinaniniwalaan nyo na. Unawain nyo, may utak naman kayong binigay ng Panginoon. Gamitin ninyo. Kaya masyadong miretso na kayo sa kanya. Kung ano man ang problema, kausapin nyo siya. Oo. Nakikita niya ho ang sitwasyon. Hindi nga lang ho kaagad-agad nagkakaroon ng solusyon. Kaya nga po, isang mahabang dasal. Sa dami ho kasi ng tao na humihingi sa kanya ng awa Kaya ho, paulit-ulit, no? Pag kayo humingi ng sa kanya at napagbigyan ho kayo, pagyamanin nyo na. Meron ho kasing iba dyan, ito mga friend. Totoo lang. Marami hong art, marami hong, marami hong seremonya. Meron hong palakad-lakad ng paluhod at kung ano-ano pa. Humihingi po ng awa dahil sila ho'y mahirap. Meron hong mga ganun, no? Bigla hong sinuwerte. Siguro, yun nga, pasalamat sila. Dininig ang kanilang dasal, no? Ngunit nung nagkaroon ho sila ng nakahawak na ho ng salapi, nawala na ho sila. Nalunod sila sa hawak. Bandang huli, balik na naman sila sa hirap. Marami pong ganyan, ha? Eto na naman sila ngayon. Dadasal na naman sila. Wala na ho nabigyan ka na Eto ka na naman, ba't ikaw lang ba anak ng Diyos? Ganun yan. Sa akin yun ho, katwirang ko. Pag naibigay na po yung inyong kahilingan, pagyamanin nyo na. Yung iba ho, nakakalimot sa kanya dahil yun nga, dumami, nabiyayaan, di ba? Isa ho yung aking ama.
Patotoo po yan. Oo. Oo. Yung tatay ko po, isa yun. Mahirap lang po kami. Ang tatay ko, security guard do sa Quiapo Church. Diyan ho siya lumaki. Sa loob. Malaki yung serbisyo ng tatay ko sa Quiapo Church. Sa mahal na pong Jesus Nazareno. Bumigay po sa kanya ang buhos ng biyaya ng Panginoong Jesus Nazareno. Kwento ko na ho ito. At sinuwerte po ang aking ama. Dumami ang aming pera. Nalunod po siya sa pera niya. Hindi ko kami kasama. Lahat po ng bisyo pinasok. Talagang nagbuhay mayaman. Siguro nga ho, hindi ko natin alam baka ho yun talaga ang kanyang kapalaran. Yun ho ang aming kapalaran. Hindi ko natin alam. No. Nag-open ho siya sa barkada, lahat. Pero sa aming mga anak, hindi. Hindi ho kami, hindi ho yan biro. Pero ganun pa man, nung dumating ang time na wala na ho, hindi ho namin siya pinabayaan. Hindi ho namin siya pinabayaan. Kaya ho, hindi ho kami gumanti. Hindi. Doon sa pinakita ko sa amin na hindi maayos, hindi ho kami gumanti. Tinuring pa rin namin siya talaga na. Kasi boss talaga siya Boss yung tatay ko. Tsaka ho talaga hindi basta pera hinawakan. Nalunod. Lahat ho ng bisyo pinasok. ABC nga ho Alak babae sugal ABS pala. Oo. Hindi ho basta talaga. Ang dami yung pera tinapon. Maging nadikit ho sa mga politiko. Talagang grabe. Hindi ho kwentong to Piyesta ng Quiapo. Ang bisita namin Santambak. Mga politiko lahat. Nasa bahay ho namin. Pero ang ama ko hindi ho nag-isip na lahat ay may katapusan. Dumating ho yung martial law, tapos wala na hong eleksyon. Wala na hong konsihal, mga kumpare niyang konsihal. Yung dating kumpare, yung mayor ng Maynila, Mayor de Villegas, kumpare ho niya yan. Daming pera tatay. Siguro yun nga, baka kung hindi natin alam, baka kung nagsikap naman, naging tino naman siya ama, baka wala, hindi ko kami naging mag-asawa nitong asawa ko, di ba? Siyempre iba hindi magiging iba yung mundo ko Siguro ganun siguro guhit ng palad. Tuloy na po natin to. Baka kung saan pa tayo umabot. Basta yun nga, para sa akin, yun yung tatay ko. Yun sa pinaka ayokong tao. Nagkataong ama ko, wala akong magagawa. Tatay ko yun. Hindi ho dahil sa kanya, hindi ho tayo maging tao, di ba? Kaya nirespeto pa rin namin. Ganun po yun. Hindi ho ako nagtanim na, although yun nga, nasasabi ko na, time, nasasagot ko siya, anong problema mo? Wala naman kaming bakit ganyan ka? Nung malaki na ako, binata na ako, bakit, ganun. Mahaba pong istorya. Pero, yun nga, hindi nga lang pwedeng mamili ng ama, ng magulang, ang isang, di ba? Sabi niya, ito. Sabi niya sa akin, wala kang utang na loob. Sabi niya sa akin, sumasagot ka, Utang, sabi ko sa kanya. Bakit? Kung hindi dahil sa akin, hindi naman, Diyos ko tatay, sabi ko. Kung alam ko lang ikaw magiging tatay ko, sana hindi ako lumabas sa mundo. Hindi niyo ako tinanong
Lako lalong nagalit ang gago. Walang niya ka, sabi sa akin. Hindi, totoo tayo siya ako. Kung ako tinanong, kung gusto ko lumabas sa mundo, ikaw maging tatay ko, sabi ko hindi na. Totoo po yun, sinabi ko sa kanya yun. Oo. Oo. Pero kung mo, sinisingil mo ko. Ang alam ko kasi tayo yun eh. Obligasyon mo na bigyan mo ng magandang kinabukasan ng iyong anak. Kasi wala naman kaming alam eh, nung ginawa mo kami. Ang ganti namin, doon sa aming mga anak. Aga. Kung mo sinisingil mo ko, eh sana nilista mo. Babayaran kita. Hindi nga lang kas, hulugan, ha? Ako, ganun, ayun na, sagot ko sa kanya nung mga araw na yun. Pero ngayon, wala na siya sa mundo. Oo. Pero hindi namin siya pinabayaan, ha? Oo. Totoo po yan. Tuloy na natin to. Napasarap ang kwento ko sa tatay ko. Pag naisip yung tatay ko, sayang yung perang inubos. Oo. Sayang. Oo. Sinolo lang niya yung ano eh. Yung sarap sa buhay, siya lang. Oo. Kami hindi. Elizabeth Iscari ulit oh. Si Rox, dapat lang na mabuwag na yung KOJC na Diyos daw si Kibuloy. Grabe ang pagkabuwang nito. At mas lalong buwang yung naniniwala dito. Di ba, Sir Rox? Totoo. Kumilos na dapat ang ating gobyerno dito kasi nga, iba na ang kinikilos ng mga ito. Lumalawak na ang pagkasira ng ulo ng mga followers nila. Dapat itawag na ito sa buwang, na ang tawag dito, buwang society. Tsaka yun na nga, dapat. No? Tama si Elizabeth Iscari. Dapat talagang buwagin na yan. Bakit? Nananakit na sila eh. Hindi na sila normal. Oh. Meron bang maka-Diyos na mga ganyan? O, diba? Ayaw sumuko sa batas. May sarili ka bang batas, Kibs? Cassandra Daisy, shout out ha. Interpol police na lang ang pag-asa para makulong sa preso. 2 months more manyakis. Hindi papayag ng Amerika na balahurain ang mga citizen nila. Hindi tulad dito sa Pinas. Mga leaders protektado kay manyakis. Protektado kay manyakis. O, diba? Marilo Pabianak, shout out ha. Good night po tayo at sa mga ka-warriors. Nakakilabot nga po itong mga litanya ng fake pastor na ito. Nakakalungkot na. Ang dami na uto niya. Kawawa talaga. Nawa, matauhan na sila. Malaking kasalanan na patulan nilang patuloy nilang binabasos ang banal na Diyos na makapangyarihan. Totoo yan na wala nga siyang Diyos eh. Paniwala ka sa gago na yan eh. Kailangan maging best friend niya si Digong nyo, di ba? Tanga lang naniniwala talaga dyan kay Kibulog. Ha? Alejandro Vidal, shout out. Karoke, etong babaeng baliw, hindi ba niya nararamdaman na tumatama sa kanila ang pinagsasabi? Wala ba silang pakiramdam at titiramdam? Visit ka. Ano po kiramdam at titiramdam? Mga KOJC, mga baliw. Mario Joseph Carox, God bless your family. God bless Alejandro Vidal. Jerome Sausa, welcome to the club. Bugok na demonyo po yan, kibaliw. Jerome Sausa, welcome to the club. Mga Makeps Angel. Aray ko. Elected son of God. Kalokohan yan ng baliw na kibulok. Welcome to the club. Elected son of God. Elected son of God ulit. Demonyo yan. Nabaliw pati yung mga followers niya. Purely satanic. Totoo. Debrado Ludovico, shout out. Pinapatulan pa bang kibaliw na yan? Di ba disappointed son of God? Disappointed son of God yan. Hoy, lokohin mo, lelang mong panot. Pungas. Peke ka, leche. Ayan, karma ang inabot mo. Totoo. Ito na naman. Elected son of God na naman. What? Son of God? Mga demonyo, ang tunay na Diyos ang magparusa sa iyo. Baliw ka nakibulok. Galit, galit. Elected son of God na. Baliw-liw na talaga. Ray Ramoso, welcome to the club. Yung tunay na lagim na hinaharap ni Pacquiao sa mga kaso niya
ang dapat niyang paghandaan. Totoo. Mga siraulo nga. Kung siraulo si Kibuloy, ang tawag mo kay Digong, same feather flocks together. Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Diba? Alberto Olaer, shout out, Karoke. Ang sabi ng Panginoon Diyos, ang Diyos ng sanlibutan, si Satanas. Sabi naman ni Kibuloy, ako ang may-ari ng sanlibutan. Ang ibig sabihin, si Kibuloy ang Satanas na Diyos ng mga senador, nakakampi ni Kibuloy at ang mga miyembro ni Satanas nilang Diyos. Karoke. Kung ako, si Secretary Benhur Abalos, tawagin ko ang lahat ng mga pulis, lusubin si Kibuloy, nag-aasik ng lagim, di ba pananakot ang ginagawa ni Satanas nilang Diyos? Sabi ng mga miyembro nilang mga tanga utak sardinas, hindi ba tumatayo ang mga balahibo nila, pati balahibo sa puson nila, Karoke? Totoo yan, Alberto. Putik yung mga yan. Demonyo, no? Hanggang ngayon, ay nako, librado Ludovico ulit, oh. Goodbye, Maharlika Pan. Remember, Karox, ang aking comment dyan, para yan manok na walang tari, kahit tumaga ng tumaga, hindi mananalo. Parehas tayo. Rodelia Alpilor, shout out. Sir, sa kanya yung sinasabi niya, sir, baligtarin natin ang nangyayari. Sarili niya mismo, sinasaniban niya. Mga kampon sila ng kasamaan. Ibig sabihin, sila mismo, grabe na kagabaliwan nila. Kaya ganyan na sila kasi nasusupil na sila. Yun. Mga siraulo. Ewan, basta dasal, antay tayo sa hatol ng Diyos sa kanila. Ingat lang po tayo. And God bless po. God bless, Rodelia Alpilor. Normando Reyes, shout out. Si Pacquiao daw, ang God's apple of the eye. Baka mataas na grado sa mata ng Diyos ni Pacquiao. Mataas na ang grado ng mata ng Diyos ni Pacquiao. Karox, pasukatan mo nga ng bagong eyeglasses ang Diyos ni Pacquiao para makitang mabuti na bulok na ang apple niyang si Pacquiao. Luzon Tang, welcome to the club. The surviving successor of Ruben Ecleo. Sa pa yan. Eyo, Sus Mario, kasi kayo, oo. Oy, mga, kayo, kaya kayo na dadali nitong mga nagpapastor-pastoran na to. Kayo, mga mahina pa ng palatayaan nyo ni Lord. Yan ang totoo niyan. Nagagago kayo. Marami. Maligtas kayo sa dagat-dagatang apoy. Ako ang last messenger of God. Ba't hanggang ngayon, tagal na namatay yung last messenger of God, ngayon nakatayo pa rin yun. Ha? Ewan. Lumuhod po kayo, manalangin kayo ng time team. Ano ba? Tsaka, paulit-ulit. Hanggang kaya ninyong tulungan na inyong sarili, gawin ninyo. Huwag ho kayong hingi ng hingi sa Kanya. Ang dami hong humihingi. Sapat na. Sa akin, yun lang. Lord, layo niyo po ang aking mahal sa buhay sa anumang sakit at kapahamakan. Yun lang. Pero yung pagkain sa araw-araw, hindi na. Ganap-ganap. Ang dami, Kaya nga maraming prutas, tumutubo ang prutas sa lupa, diba? Magtanim ka. Gamitin mo yung utak mo, may utak ka diba? Huwag lang sa illegal, baka masok kayo sa pogo. Ay, go whopping. Ano nangyari sa'yo, go whopping? Sarap buhay ka, ha? O ngayon, wanted ka. Ha? Lahat ng dumikit kay Kibulog, tsaka ito kay Digong, wanted na yata lahat, di ba? Halos wanted na silang lahat, Pero nagpasasa sila sa pera. Pero wala pang nahuli yata, di ba? Yun ang problema dito sa gobyerno ni Marcos. Ha?
Wala pang nahuhuling dikit kay Kibulog, kay Digong, di ba? Noel Tenko, shout out. Talagang demonyo ang nangingibabaw sa mga bibig at paninira nila. Ted, shout out Ted. Island Cove Casino ni Boying dapat inspeksyonin. Malamang may secret tunnel yan. Malamang mula sa island papuntang Mia Airport. Oh, di ba? Yan na nga eh. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christy Ansen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Napakwento na ako, mahaba-haba po ito. Nakakwento ko tuloy yung aking mabuting ama. Saan kaya nandun yun? Malayang sa paraiso rin yun. Hindi na masyado masama eh. Nalunod lang sa bisyo. Oo. Sabi ni Friend Shervin, no? Naku po, ayan na naman tayo kay Kibulok. Kakilakilabot na gabi ng lagim na pagbati ni Impong Basyang Team Tia Deli sa mga kinikilabutang team ng buong Team Rocky Warriors the Great, anak ng galising asong gala naman talaga si Rox. Itong si Kibulok ayaw talagang manahimik ang kaluluwa at bumanat na naman ng pagsapi sa kanya ng maitim na kaluluwa ni Satanas. Ano po? Kibulok, ikay mangilabot. Isa ka namang duwag at ayaw magpasakop. Usaping hustisya, bakit natatakot? Para kang bubuit na susukot-sukot. Ayan, ayaw mong lumabas sa tuktok ng bundok. Ang mga sumpa mong kakilakilabot. Mahiya-hiya ka sa lawlaw mong lubot. Angas ng bunganga, lagi mong panakot. Ang lagi mong sigaw. Ika'y anak ng Diyos, dahil mong inaapi. Ginawang buhabos, tinapon sa kalye para mamalimos, sinira ang buhay ng kalunos-lunos, pinagsamantalahan pati mga mismos. Huwag kang maging duwag, sumunod sa utos, galit na itong si Hambalos. Abalo, sumuko ka na raw, yawang tambaluslos. David Allen Mendoza ulit to. Yan po ang eleksyon. Yan po ang reaksyon ko sa propesiya ni Kibaliw. Sa tingin ko po, Pampilipinas lang ang kanyang hulaan ni Gibbs. Yung assassination attempt kay Trump ay di niya nahulaan. At saka napansin niyo po ba, puro yung mga kumakalaban sa kanya ang hinuhulaan niya na may masamang mangyayari. Bakit po? Baka sakali po siguro na matakot sila. Totoo yan, David. Nananakot nga lang si Baliw. Baliw yan. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox. Prayers and God bless sa inyong pamilya. God bless, Raul. Raul ulit, oh. Wala nang tumukod. Wala na. Tumukod na sila, Kibulok. Hindi lang sayad dito, oh. Kung sino-sino na ang sinusumpa nila. Totoo. Sira na ulo nga, Raul. Raul Binaya, ikaw Kibulok, pasumpa-sumpa ka pa. Kalati Baya, shout out. Basta kabayo, mabilis tumakbo. Shout out, Akira Milus. May have a blessed Sunday. Ingat at magpakabait ka palagi. Sabi ni Kalat ni Akira. Shout out, Akira. Good evening, Kasani. Ganun talaga, Kasani. Basta pogi ay di mauwasang ginagabi. Ganun pa man, tirahin mo na rin, Kasani. Hello mga bir, okay lang si Mama. Ang kalat nila naman, nalalaman, may propesiya pang nalalaman ang mga hibang, mga ulul niya. Ay, kalat nila. Kalat nila naman. 150 lang ang chip naman ng mga gago na yan, mga ungas. 150 nga, 150 lang binigay eh. Putik yan. Arnold pa si Diego, yung mga nagngangawa doon, oo. Ewan ko yung mga nando doon sa Los Angeles, baka medyo malaki-laki yun dahil dollar doon eh. Arnold pa si Diego, shout out. Puro kayong posible yan ang mga sinasabi nitong si Kibulok, si Rox. Tanga na lang talaga maniniwala sa kanya. Totoo yan. Daming tanga. Shirley J. Sir, shout out. Hay nako, bakit ba ang daming naloloko? Yung sintu-sintu na yung karaoke. Alam mo po, Karox, nung naging presidente si Duterte, noon ko lang nalaman na may KOJC na kulto.
Ako rin eh. Ngayon ko lang nakilala yung ugok na yan. Ha? Sinto-sinto talaga pati si Jesus inagawa ng pwesto. Front lang naman nila Duterte ang kulto na yan para maitago nila mga kabulukang ginawa nila behind the scene. Sabi yan ni Mr. Las Cañas, di ba, Karox? Totoo yan. Hindi ako niniwalang pera ni yung mga kingdom na yan. Kaululan yan. Titinda ka lang ng tupig, kung nanghihingi ka lang ng limos, patayuan ng ganyan kalaking kaharian, meron ka pang eskwelahan, Jose Maria College, putik yan. Tanga talagang grabe kahayupan yung ginawa ninyo sa lupa. Ruelio Damaso, welcome to the club. Karoke, satanas itong kampon ni Gibbs. Dinadamay ang Diyos sa kasamaan nila. Totoo. Ted, shout out Ted, Ang dami pang paligoy-ligoy ng propetisang babae na to. Ang dami-daming binabanggit na pangalan na puputukan ng binabasa niyang sumpa. Di pa masabing si Kibuloy ang nasa sumpang yan. Kung tutusin, kulang pa kay Kibuloy yan dahil isinumpa ng Diyos ang nakikipantay sa kanya. Bayaan mo, darating din ang wakas ng blasphemous Kibuloy. Chupisto Bunaaw, shout out Good evening, kuya. Sa mga kawarriors, kuya, umaga ko na po nakita ang vlog mo po. Umaga ko na po nakita. Kuya, mas baliw lang talaga ang naniniwala kay Kibaliw. Ay nako, yung mga sumasama sa rally ng mausog, walang kadala-dala. Ang nakikinabang lang pala sa mga ang mga nag-oorganisa sa kanila. Sila pa ang sumama pa tayo. Sige pa, sumama pa kayo hanggang sa mapagod kayo. Kung wala kayong awa sa sarili ninyo, may natitira pa kayo sa inyong katinuan, ay gamitin nyo naman sa tama. Totoo yan. Baliw. Hindi, kala raw nila 1.5. Nung bayaran na. 1.5 nga yan, 150. Putik yan. Chupista Bunao ulit, Kuya, tama po kayo na tumingin tayo sa mas wala sa atin at huwag sa mas meron sa atin para mas makakapagpasalamat tayo sa Panginoon Diyos ng nating lahat. Diba? Ano yun Kalat ni Bayaw ito. Ako rin. Akala nila sila lang ako rin may propesiya. Ano naman? Ayon sa Ebanghelyo ng Santong Kabayo. Talata 500, versikulo 15 hanggang 20. Ang Pilipinas ay third world country pa rin at ito ay babahain ng mga tanga at boplaks at lalong dadami ang mga kulto at mga praning. At ito ay pamumunuan ng mga kurap na mga politiko at ang Pilipinas ay lalong malulubog sa utang. Ayos. Ang ganda ng propesiya mo Sang-ayon ako sa iyo dyan, Kalatni Napakaganda ng propesiya mo. Sancho Panza, shout out. 3J Hope, shout out. Ito na naman to. Hello Sir Rox, finally naipalabas na ni Marlico ang pulburon video kuno ni BBBM. Congrats. Kaya lang, the nature says, for every action there is a reaction. Natural lang yan. Kung kaya sana handa silang Marlico sa consequences. Kung totoo ang video, walang problemang absuelto si Marlica. Pero kung ito ay A1 ay nako. Kahit nasa Amerika siya, di siya makakaligtas. Natural na ipapa-authentic yan ng NBI. Pero Sir Rox, ang kutob ko dito it does not matter kung totoo nag-addict si BBM noon at ang video ay fake. Ang importante, kila Marlico maiplanta sa isip ng tao na addict ang presidente. From there, they can create a scene to oust BBM. Mahirapan yan, Marlico. Si Marlico, mahirapan yan to Jesus. Mayaman si BBM, bakit? Tagal-tagal na yan. Nagbago na ako. Si Digong nga daming babae ni Digong, di ba? Mas mukhang addict pa nga yung mga anak ni Digong kaysa kay BBM
Sa totoo lang, di ba? Mas mukhang addict pa yung mga anak ni Digong eh. Tignan mo yung vice president niya, laki-laki ng tattoo sa binte, di ba? Babae yan. Kumisa naman, nababad trip, nagpapakalbo yan. Di ba? Si JC ulit Sir Rox, yan naman prophecy. Kung ikaw ay nagbabasa ng Biblia o nakikinig sa pare at sa sermon, alam natin na wala na pong propeta sa ating panahon. Simula nang dumating ang Panginoong Yesus, natigil na ang mga propeta. Ang mga propeta tagapaghatid ng salita ng Diyos sa tao tulad ni Moises, Samuel, Joshua at marami pang iba. Hindi natin kailangan ang propeta dahil ang Diyos ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng Biblia. Hindi ako nagbabasa niyan talaga, sa totoo lang. Basta ako, pagka may problema ako, boss, hindi ko kaya. Talagang, pag hindi ko na talaga kaya, 3 days. Tulong po. Siguro mula nung naging tao ko, wala pang ang naging lumapit ako sa kanya talagang yung talagang dibdiban na hindi ko kaya po ito. Nung nanganib yung anak ko, tapos yung tatay ko, Lord, kung wala na akong pag-asa, huwag niyo na po pahirapan. Kako na. Patawarin niyo na po siya sa kanyang mga kasalanan. Kawawa naman po Doon lang. Pero yung sabihin mo, hingi ako pagkain, hindi. Ganito, tignan mo. Paulit-ulit kaya ako naging vlogger na ganito. Yun, dahil po sa kanya. Ito. At nagagamit ko naman. Siguro. Kaya lang makapalamukha talaga nung ibag ko. Medyo masyadong matinding demonyo. Pero hindi ako ilalagay ni Lord dito ng ganun-ganun lang. Tuloy natin ulit. 3J Show na naman. Also the Bible says, talagang merong mga bulaang propeta na darating sa mundo. Totoo yan. Sila ay talagang nakakapanghula, pero sila ay mula sa demonyo. Yan ang sabi ni Lord Jesus Christ. Kaya sila nakakapanghula at nagkakatotoo upang iligaw ang mga tao na naniniwala kay Jesus Christ. Kaya propeta alihar, tama ba spelling, ay hindi mula sa Diyos. Marami silang mga bulaang propeta. Nagkalat sa buong mundo. Kaya warning sa atin, Sir Rox, huwag tayong maniniwala at all kahit sa mga manghuhula sa Quiapo o kung saan man they are detestable to the Lord God Almighty. 3J Shop ulit. Sir Rox, Gibbs has sinned against the Holy Spirit, which is unforgivable ayon sa Panginoong Jesus. By claiming His name and the Father's name are one, is very disturbing and very rude, disrespectful, lapastangan sa Panginoon. Kaya sino man ang naniniwala sa Kanya ay kauri din niya, at pareho silang mga kahihinatnan pagdating ng panahon at tiyak na kapahamakan. 3J Shop ulit. Sir Rox, lahat naman ng tao maaabot sa dulan ng pasensya. I think this is the time for BBM to really tell the people who is Commander-in-Chief. Itong sila Maharliko, Haring Roque, Glenn Chong, Trixie at iba pa, they are all really asking for trouble, and I'm sure they will get it. Malamang. Tayo natin yung ICC, ha? 3J Shop ulit, Sir Rox, sabi ni Ka Enzo, part 1 pa lang daw yung video na pinalabas. Hanggang part 5 daw yun. Tignan natin kung makaabot sa part 5 yan. Yung video yung singhot-singhot, ng pulburon. 3J Shop ulit, tawa-tawa. Sir Rox,
Malapit na rin ang kaso ni Kim sa USA. November this year ang hearing ata sa kaso. Kung nakakapagtago siya kay BBM sa US, tingnan natin. Sa kalagi na nating sinasabi, hindi araw-araw sa swertihin si Kibbs. Umiikot ang mundo, kaya takot na takot nga yan si Kibbs na yan. Dahil hindi siya sasantuhin ng US, galit na galit pa naman ang US sa mga pedophile. Diba? Ramon Valencia, shout out, bossing. Mga tabogo na lang ang naniniwala dyan sa hayop na yan. Shout out, Amy Bingson, my friend. Dolor Garcia, Mirna Regalado, Adorasyon Timaranan, shout out sa inyo mga boss ha. Eman Escalona, anak, shout out. Hanggang bukas po muli. Mission accomplished, no? Yun o yan. Yun ang karamihan doon sa mga zona ni PBBM, hindi ho kayang arukin ng mga pag-iisip ng mga nasa mababang laylayan. Oo. Kasi mga libo-libo, milyon-milyon, kung ano-ano sinasabi niya. Ako nga, hindi ko nga makakuha. Basta doon lang ako natuwa, doon sa sabi niya, Pogo. Napahito yun. Standing ovation po yun eh. Ang problema, no? Paano? Hanggang bukas po muli mga boss. God bless. Dasal. Shout out si Michelle Edwin, my friend. Salamat ulit ha. Friend, share din sa PEDA. Salamat ulit. God bless.